So, pasensya na ako kayo kapag sabi na natin na medyo nabago yung schedule. Ang talagang schedule ng ating ongoing formation tungkol sa mga lay ministers ng Vicaria ay dapat isimula ng 8 o'clock. Yan ang binanggap ko yung patay. Kasi mamamaho na kung gagawin pa namin hapon. Kasi hanggang alas 12 lang daw yung formalin na isinaksak doon sa patay kanina. Kaya na-move tayo ng isang oras. At kung sakali na magtatapusin pa natin yung lay minister, tsaka tayo nagbibigyan, tatangalin na kayo. Kaya isinama na natin ngayon. Itong misa, bilang huling activity na lay ministers ng Holy Eucharist. Bagaman tayo ay nag-isang oras na ng pagkakali, banal na Eucharistia rin. Itong misa ay tumutungkol din sa banal na Eucharistia. Kaya ay mas itong dapat natin mahalagaan yung banal na misa. Kasi yung Holy Adoration, Holy Eucharist Adoration, dito may sakripisyo. So, bahagi yung adoration ay pag-usapa lamang, pagkilala. Kaya po, ang pinakamataas na sa ating panalangin ay ang panapagdiriwang ng misa. Bagaman kayo naglilingkod sa misa, bilang bahagi ang ito yung diinan ng pansin na nakita ng diocese. Ito ay programa ng diocese. Ako po lamang ay katulong lamang upang higit na makarating sa inyo yung ninanais ng diocese. So katulad niyo po ay pinamani ko sa Ebanghelyo, mga Pariseo at mga Eskriba, sila yung may alam sa batas na magiging Hudyo. At kung ano sinabi ko, bilang walay minister sa Holy Eucharist, bilang mga may sumunod simbahan, people are expecting more out of you. Hindi man kayo mga dalubasa, hindi naman kayo theologian, hindi naman kayo mga mabago namin talagang dalubasa, pero hindi naman pwede na wala kayong alam. Kaya napakahalaga pa rin yung alam, yung patuloy nating pag-aaral. Patuloy nating pag-aaral. Bagaman yung iba sa inyo ay mayroon nagkatandaan, pero huwag yung isipin na matanda na ako. Alam niyo, lalo kayong tatanda. Kapag ang inyong dahilan ay matanda na ako, hindi na ako pwedeng magdagdag ng kaalaman. Lalo kayong tatanda. Ganun kasing Alzheimer's. Hindi nagagana yung upan. Kaya dahil hindi nagagana, ano nangyayari? Kinakalyo. Kaya yun, mga kapatid natin, nagkakaroon ng Alzheimer's. Hindi kasi gumagana yung utak. Kaya kinakailangan, lalo pag tumatanda, hindi dapat tayo lumibigil na pag-nilay, pag-aaral, lalo-lalo na sa ating pananampalataya. Bahagi ko yun ang nakita ko natin. Kasama yun kasi sabi nga natin, paano tayo makasusunod kung hindi namin alam yung tungkol sa ating pananampalataya. Baka mamaya ang ginagawa natin ay kasi bakit? Ay yung hindi natin alam. Ay kung isa na may nakita ko tayo. Lay minister, nagpapa-albularyo. Alam niyo ba na bawal yun? Bawal ang pumunta sa albularyo bilang Katoliko. Hindi naman bilang lay minister. Bilang Katoliko, bawal ang magpa-albularyo. Nasa Catechism of the Catholic Church. Huwag kayo magpapagamot
sa mga albularyo, espiritista, no? Father, may sakit ako no? Ay, hingin niyo ang tulong ng Diyos. Sabihin niyo kay Father, Father, pray over niyo ako. No? Bahagi yun, kaya ko sa mga pari na hindi naman ako healer. Basta Father, ipagdasal niyo ako. No? Kaya nga, mula ako noong February, itong taon na ito, no? Right after my first Mass, naglagay ako ng healing session. Right after the first Mass, bago mag-second Mass, sabi ko nga kahit na halos wala na akong pahinga ko na yun eh. Kaya lang, para magkaroon ng optionality, kasi baka sabihin dito, na kaya ako pupunta sa mga magkakamo, wala namang healing sa simbahan. Pero, sabi ko natin, no, yung devotion sa banal na Eucharistia, may healing yun eh. Hindi lang natin alam. Bakit? Ano bang sinasabi natin kapag sinabi ng pari, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bigay. Anong sagot natin? Ngunit ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Do we believe what we say? Pinaniniwalaan ba natin yung sinasabi natin? O baka lamang rito lang yan. Kaya naging rito yan kasi bahagi yan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yun ay hinugot sa banal na kasulatan. Doon sa pahayag ng isang tao na humihingi ng kagalingan kay Jesus. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking anak na may karamdaman. Hindi na kayo pinagla pumunta sa aking bahay. Sabihin ng inyo. So, ibig sabihin, the message is an immune for healing. Si Jesus mismo, kapag tumanggap kayo ng komunyon, gamot yan. Kaya nga pinagsusumikapan natin na yung mga may sakit na lalong pahira ng santuaryo. Mapahira ng santuaryo para alin? Para mabigyan ng komunyon. Kasi yung bahagi niya ay nagpapagaling. Pero yun, ano? Katulad ng mga pareseo ng mga eskriba, dapat may alam tayo. At ginagawa natin ang tamang yung ating alam. Kung mayroong mga pagkakataon, sabi nga natin, hindi naman tayo perfecto. Kahit ng mga pari, ay mayroong pagkukulang yan. Kapag may ginagawang masama, huwag niyong bagayan. Sapagkat meron naman tayo na tamang pag-isip. At isa rin yung dapat na may develop natin. Ano yun? Yung critical thinking. Napakahalaga ko yung critical thinking. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay hindi pagsunod ng isang ulat. Hindi pa pwedeng sunod-sunuran ka lang na hindi ka nag-iisip. Because everybody will be judged individually. Tayo inustahan ng Diyos. Hindi pa pwedeng sabihin namin na ba't mo ginawa yan? Ay sabi ko ni Father, no? Ay sabi mo ni brother, ay sabi mo ni sister, ay hindi. Naniwala ka kasi doon. Kaya ikaw ang dapat na mananagutin. No? Hindi si brother, hindi si father. They can influence you, but ikaw ang bahala. Kung ikaw ay ma-influensyahan, sa ayon sa pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Sa ayon sa turo na ipinahayag sa atin ng Pong Kapal. Maaaring sila yung makatulong para tayo mapabuti. Bahagi yun, pero yung responsibilidad ay
na sa bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na isasangkalang natin ang ibang tao para sa ating pagkilos. Kaya minsan, sabi na natin, hindi ko minsan ang pinakasanayan natin, sinasangkalang natin ang tao. Kaya nga, pagkakataon, yung problema natin ngayon, lalong-lalo na sa corruption, yan sa blood control, may mga tao kasi ngayon, hinayaan nilang isang kalang sila para sa kalukuhan. At may mga tao nagsangkalan ng iba. Pumayag din sila eh. Sige, sabihin mo lang ang pangalan ko at makalulusog tayo yan. Bahagi mo yun. Hindi mo yan yung pamamaraan na ipinakita sa ating ng Diyos. Kaya napakahalaga mo ang critical thinking. At bahagi na natin pagkilos na nawain natin pagkinabangan na tulad ng pinapanig natin, yun ay pinagkaloob sa atin. Yung ating pananampalataya at mga ulan sa dunya. Pero kinakailangan ito ay pinagtitibay, pinapalakas. At ang isang pamaraan dyan ay ang devotion natin sa banal na Eucharistia. Kaya nga, natusin na po, yung kapagsimba natin pag-aral ng linggo, ay matugunan natin, maintenance yun eh. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit marami sa amin napunta sa ibang sekta. Hindi tayo nagsisimbang pag-aral ng linggo. Bahagi yun. Bahagi na kung saan natin natin. Kasi napakayaman ng ating pananampalataya. Kahit ilang taon na kayo mag-aaral. Kahit nangawa kami, ilang taon kami nag-aaral, kulang pa rin. Bahagi yun. Kasi yung buhay mo, kung every Sunday, ay nagsisimba ka every Sunday, kahit pa paano may matuwa ka doon. Next 3 years, kasi every 3 years o kasi, meron tayong ABC. So ngayon ay halimbawa, ngayon ay ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Tayo ay nasa taon kay. Kapag kayong mga languages na ewan ko rin kung marunong kayo magbasa ng ordo. Taon kay. May abaka. Ngayon ay kaon kay. Sa susunod na taon kay, ika-20 na Sunday, yun din ang ebanghelyo na gagamitin. Ano yun? Nagdala ako ng apol. So, babasahin pa ulit. After 3 years pa ulit. Sa ebanghelyo. So, bahagi yun. Kaya ang mga ito, kung kayo nagsisimba, every Sunday, napapakita yung unang pagbasa. Salmo responsorial, ikalawang pagbasa, Ebanghelyo, para mo nang nabasa ang buong kasalangan. Luma at bagong kasalangan, bagong lupa. Pero yun po yung panyaya na nais namin ipaiwain sa harapan ko ako mga pagkat. Hindi natin kami nabalan. Yung hindi na pagmamahal namin. Tulad ng pinagpinamanin ko namin, yung kahalagahan ng presensya ng Diyos, yun ang huwag natin kalimutan. Palagi natin kasama ang Diyos. At yun ay kailan nagsimula, mula nung tayo ay bininyagan. Kaya tayo ay may bininyagan. Kumapit mo yung mga bininyagan sa harap dito sa harapan.